100.5 DWENFM Cool Radio. Cool Radio. Mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika. Hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines Norte. 100.5 Cool Radio News FM. 100.5 Cool Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang paglilingkod. Cool Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorteño. Balitang alas 7. Balitang alas 7. Mga balitang lokal, pangrehiyon, nasyonal at sa lakas ng bansa. Balitang alas 7. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balitang alas 7. Balita alas 7. Good morning, araw po ngayon ng Biyernes, October 16, 2020. Ito na po ating balita alas 7. Sa pangalan po ni SM Reader Lopid, sa October News Center, si Philip Pride. Kasama natin sa pagbabalita. Magandang umaga, ako naman si Rafaela Ignacio. Alam din po, dako tayo sa headline po ng ating mga balita. Una sa balitang lokal. Simbahan, hinimok ang mga mananampalataya na maagang gunitain ng undas. Rank number 2 municipal most wanted person sa bayan ng Labo, napasakamay ng mga otoridad. Local Tourism and Development Plan, isinulong ng LGU DAED. 21 empleyado ng CNPH na sumailalim sa isolation, balik trabaho na. Salpukan ng 10-wheeler truck at ambulansya sa Tagkawayan, Quezon, 4 patay, 3 sugatan. 13th month pay, tiyak na maibibigay sa tamang oras. Sa balita pa rin National UP Geographic Society, pinagbibitiw si Antipoda sa pwesto. Samantala, UPMSI, dumipensa versus bayaran remark ni Antiporda sa UP. Clinical trial application ng Sinovac, lusot na sa vaccine expert panel. At Duterte, sinabing talamak pa rin ang korupsyon sa DPWH. COVID-19 vaccine hindi irerekomenda sa mga bata ayon sa US Centers for Disease Control. State of emergency idineklara sa Thailand, bagong batas ipagbabawal ang pagtitipon. Sa ating balitang sport, film shooter Casey Eusebio nagtala ng bagong record. At sa ating balitang showbiz, Pacman, formal nang inendorso ang katatampukang Warm Effect film. 7:08 ang ating oras. Ngayon dapat tayo sa detalye ng ating balita. Sa balitang lokal, sarado ang mga Catholic cemetery sa lalawigan ng Camarines Norte sa pagunita ng All Saints Day at All Souls Day sa November 1 at November 2. Batay ito sa inilabas na Circular Number 8 Series of 2020 ng Diocese of Daet na may petsang October 12, 2020 na pirmado ni Bishop Rex Andrew Alarcon. Alinsunod sa circular, hindi magiging accessible sa mga mananampalataya ang mga sementeryong pag-aari ng simbahang Katoliko mula October 29 hanggang November 4. Ito mano ay upang maiwasan ang malakihang pagtitipon ng mga tao na posibleng maging dahilan ng pagkalat ng sakit, partikular ng COVID-19. Mababatid na karamihan sa mga sementeryo sa lalawigan ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng simbahang Katoliko. Hinihiling din sa mga parish priests na mayroong pribadong memorial parks at government cemeteries sa kanilang nasasakupan na ipailam sa local government unit at sa mga nagmamay-ari ng memorial park na sundin ang mga protocols para sa kaayusan at public health. Kaugnay nito, hinimok ng simbahan ang lahat na gunitain ng mas maaga o bago mag-October 29 ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao sa pamamagitan ng pananalangin. Maaring makinig o makinabang ang mga mananampalataya ng plenary o partial indulgence sa ilalim ng karaniwang kondisyon na itinakda ng simbahan. Pero bago pa man,
magpalabas ng circular ukol sa undas ang simbahan. Nauna nang nagpalabas ng executive order ang mga local government unit, gayon din ang provincial government. At samantala, sa kabila ng pandemya, kasalukuyang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng DAET ang Local Tourism Development Plan nito sa pumuno ni Mayor Benito S. Ochoa sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office sa ilalim ni MTO Jocelyn C. Sarical tungo sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya ng bayan. Kaugnay nito, nagkaroon ng virtual site immersion activity ang LTDPC sa Prime Suite Hotel sa pangunguna ng Department of Tourism Region 5 nitong October 9, 2020 sa pamamagitan ng isang Zoom meeting sa halip na actual site visitation bilang pag-iingat sa COVID-19. Kabilang sa naging highlight na aktibidad ay ang presentation ng Tourism and Cultural Heritage Development in Local Governance o the Kamalig Experience, Local Economic Development in Barangay Sumlang, Best Practices of Aga Bulusan, Overcoming COVID Safety Initiatives of Naga City in Times of Pandemic, at nagkaroon din ng open forum. Ang pakikiisa ng LTDPC sa nabanggit na virtual immersion ay isa sa mga hakbang nito upang ang mga ipinakitang strategies, techniques at best practices ng model tourism sites and destination ay kakuha ng halimbawa at kung maaari ay maisagawa rin sa bayan ng Daet. Kaugnay pa nito, kasalukuyan ding tinitingnan ng LTDP Committee ang Aluihaw Dam bilang bagong atraksyon ng bayan, habang inihahanda na ang mga kakailanganing dokumento para rito sa tulong ng Provincial Tourism Office at punong barangay ng Aluihaw. Patuloy din umanong minomonitor ng tanggapan ng mga operasyon sa Bagasbas Beach at tinitignan ang pagkakaroon ng updated policy and operational standards ng tinaguriang Surfing Capital of Bicol, sa tulong naman ng Barangay Council ng naturang lugar. 7:12 ang ating oras. Napakasakabay ng pinagsanib para sa mga otoridad ang itinuturing na kilawa sa Municipal Most Wanted Person sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ang suspect kinilala sa pangalang Ron, 27 anyos, na magsasaka at residente ng bayan ng Labo. Inaresto ang suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest mula kay Honorable Judge Arniel A. Danting ng RTC Branch 64 Labo, Camarines Norte na may petsang March 5, 2020. Ang suspect ay naharap sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 kung saan walang inirekomendang piyansa ang naturang hukom para pansamantalang kalayaan nito. Ang suspect nasa kustodiya na ng Labo PNP para sa kaukulang disposisyon. Sa atin pang karagdagang balitang lokal, formal nang nagbalik trabaho ang 21 empleyado ng Camarines Norte Provincial Hospital, Kamakalawa, matapos na magnegatibo sa COVID-19. Matatandaan na sumailalim ang mga ito sa isolation at swab testing nang may magpositibo sa naturang sakit sa mga kawani ng ospital. Habang ibang 3 pang empleyado ay hinihintay na lamang matapos ang kanilang 14-day quarantine at ang resulta ng swab testing. Bukas na rin sa publiko ang outpatient department ng CNPH. Samantala, muli na rin bubuksan ng RHU1 sa Pamurangon sa Lunes, October 19, 2020. Dagdag natin balita. Isang aksidente na kung saan naganap ang aksidente nitong Merkules ng umaga sa bahagi ng Tangkawayan, Quezon Province sa Spotty Fort ng pulisya. 4 ang dead on arrival kasama ang driver ng ambulansya at 3 ang sugatan at agad na sinugod sa ospital. Nabatid na patungong lungsod ng Naga ang truck habang papuntang Bulacan naman ang ambulansya na nagmula ng probinsya ng Sorsogon nang magkaroon ng head-on collision matapos umanong kainin ng truck ang linya ng ambulansya sa madulas na kalsada dulot ng masamang lagay ng panahon. Ang truck driver ay isang 39 anyos mula sa Calabanga, Camarines Sur na nasa kustodiya na ngayon ng Tangkawayan MPS. Samantala, makikita sa dashcam ng ambulansya ng LGU Gubat, Sorsogon kung paano ito sinalpok ng 10-wheeler delivery van sa Kirin Highway, Tangkawayan, Quezon. Sa atin ng balitang nasyonal, pinagbibitiw ng Geographic Society of the Philippines si Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda dahil sa mga pahayag nito laban sa UP experts. Sinabi ng Geographic Society na hindi katanggap-tanggap ang mga pahayag at pag-uugali ni Antiporda lalo na at opisyal ito mula sa DENR.
Dismayado rin ang grupo sa sentimiento ni Antiporda na kanilang tinawag bilang anti-science. Dagdag pa ng grupo, hindi akma ang background ni Antiporda sa hinahawakan nitong posisyon at hindi nito pinapansin ang opinyon ng ibang mga Pilipinong scientists. Dahil dito ay nais nilang bawiin ni Antiporda ang mga sinabi nito laban sa UP Marine Science Institute at magbitaw bilang undersecretary ng DNR. Git pa ng UP Geographic Society, kailangan ng DNR ng tagapagsalita na kayang ipaliwanag ang goals at ang mga polisiya ng ahensya imbes na kontrahin ang mga Pilipino homegrown scientists. Matatandaan na humingi na si Antiporda ng tawad sa buong UP community matapos niyang sabihin na bayaran ang mga ito at walang karapatan na batikusin ang gobyerno. Tiniyak ni Labor Secretary Silvestro Bello III na matatanggap ng mga empleyado ang kanilang 30-month pay ngayong taon. Sa laging handa briefing, sinabi ni Bello na di dapat magkaroon ng exemption sa mga kumpanya sa pagbabayad ng 30-month pay ng kanilang mga manggagawa. Paglilino ng kalihim, hindi pinipigilan ng DOLE ang pagbibigay ng 30-month pay sa mga empleyado ng palutangin ang ideyang i-defer ang nasabing benepisaryo o benepisyo dahil sa may mga kumpanyang lugi na dahil sa COVID-19 pandemic. Giit ni Bello, required ang mga kumpanya na bayaran ang kanilang mga magagawa ng kanilang 30-month pay bago mag-December 24. Anya, wala pa namang lumapit sa kanilang mga kumpanyang nagsasabing hirap na magbigay ng 30-month pay. Pero sa pulong niya, kasamang sektor, kasama mga magagawa at employers, nagsabi ang presidente ng ICOP na maraming mga micro, small, medium enterprises ang di makakaya ng magbigay ng 13-month pay. Sinabi pa ni Bello na ilalabas nila bukas ang order na kaugnay ng 30-month pay at sa hiling ng mga employer na extension na 6 na buwan para sa pagbabayad ng nasabing benepisyo. Samantala, idinipensa ng UP Marine Science Institute ang kanilang institusyon mula sa alegasyon ng opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na sila ay mga bayaran. Sa isang statement, nilinaw ng UP MSI na 363 million ang ibinayad ng DNR sa Institute sa nakalipas na 10 taon at hindi 500 milyon na sinabi ni Undersecretary Benny Antiporda. Anila ang nasabing halaga ay ginamit sa collaborative projects kung saan kinakailangan ng DNR ang expertise ng UP MSI. Kung matatandaan, kasama ang UP experts sa pagpunta sa White Sand Project ng DNR sa Manila Bay. Kaya sa public briefing kamakalawa, kinondena ni Antiporda ang UP dahil ginagastusan umano nito ang public funds simula 2016 at walang karapatang batikusin ng gobyerno. Noong Setyembre, naglabas ng statement ng UP MSI na nagpipresenta ng study sa rehabilitation ng Manila Bay. Ayon pa sa UPMSI, 364 million ang ginamit sa nationwide standardized assessments ng National Integrated Protected Areas System sites, pagpapalakas ng kapasidad para sa management at rehabilitasyon ng marine ecosystems, at pagpapalatag ng kaalaman sa Philippine waters mula sa West Philippines hanggang Philippine Reses sa Pacific. Sinabi ng Institute na nagamit ang halaga sa scientific research at investigation mula sa paggamit ng laboratorio at research equipment at facilities sa field work at support sa research assistants. Samantala, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi na talamak pa rin ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Ginawa ni Pangulong Duterte ang pahayag sa kanyang public address matapos ang meeting sa Interagency Task Force for the Management of the Emerging Infectious Disease. Sinabi ni Pangulong Duterte, pangunahin dito ang mga project engineers na kasabwat ang mga tiwaling contractors. Ayon kay Pangulong Duterte, walang konstruksyon na uumpisahan kung walang transaksyon o lagayan. Kaya hinikayat umano ni Pangulong Duterte ang Kongreso na busisiin ang mga proyekto sa ilalim ng DPWH para malaman ang sinasabi niyang transaksyon. Ako tayo sa ating balitang internasyonal. Naglabas ngayon ng emergency measures ang gobyerno ng Thailand na lalong naghihigpit sa mga pagtitipon.
Ang pagpapatibay ng bagong batas ay sa gitna na rin ng mapayapang malaking kilos protesta sa sentrong syudad sa Bangkok, Thailand. Kabilang sa naturang mga pagkilos ang pangunguna ng mga estudyante na nanawagan sa kanilang Prime Minister na mag-resign, bawasan ang kapangyarihan ng kanilang hari at bumuo ng bagong konstitusyon. Ang mahigpit na batas ay nagbabawal sa 5 o mahigit pa na pagtitipon. Pinairal din ang media gag tulad ng paglalathala sa online messages na maaaring makasira sa kanilang national security. Kasunod ng anunsyo ng emergency measures, lumutang naman ang impormasyon na 3 mga leader ng mga nagpoprotesta ang inaresto. Samantala, kumilos na rin ang mga riot police upang buwagin ang mga nagpoprotesta sa harap ng opisina ng Prime Minister. Ang demonstrasyon ay laban kay Prime Minister at ang panawagan na reforma ay patungkol sa kanilang monarkiya. 7:21 ang ating oras. Sa ating balita international, posible manong hindi rekomenda sa mga bata ang COVID-19 vaccine kapag ito ay magiging available na sa merkado. Ito ang inihayag ng UN Center for Disease Control and Prevention. Ayon sa CDC, bihira sa mga bata ang nagkakaroon ng severe COVID-19 symptoms at hindi ito nakasama sa mga no-test o na-test sa kahit anumang experimental coronavirus vaccine. Dagdag pa ng CDC, sa mga isinagawang early clinical trials, tanging mga non-pregnant adults ang kasama sa pag-aaral. Samantala, una nang sinabi ng kumpanyang Pfizer Incorporated na plano nilang i-enroll ang mga bata sa kanilang clinical trials. Ang AstraZeneca ay balak isama sa kanilang subgroup of patients sa isang large trial ang mga bata na may edad 5 hanggang 12 taong gulang. Sa ating balitang showbiz, unti-unti na nagtitrending at pinag-uusapan sa online world ang war epic film na Freedom Fighters, kung saan co-producer si Manny Pacquiao. Ito ay matapos i-anunsyon na kabilang na mismo ang Pinoy ring icon sa pagbida sa nasabing pelikula ng Los Angeles-based producer na si Francis Laraho. Sa naturang video, direktang nanawagan si Pacman na suportahan ang pelikula. Baday sa impormasyon, siya ay gaganap bilang si Colonel Macario Peralta Jr. na isang war hero. At mga kasama nito ang kababayang action star na si Cesar Montano na may papel naman bilang Protestant minister na si Reverend Delphine Dianala. Una nang nilinaw ni Ho na hindi biopic ni General Peralta ang Freedom Fighters. Bagkus ito ay tatalakay sa buhay ng mga Amerikano at Pinoy na naghirap sa jungle community na kung tawagin ay Valley of Hope. Dagdag natin sa ating balitang sports. Tinanggap ni Conor McGregor ang laban kay Dustin Poirier. Sa kanyang Twitter, inanonsyo nito na gaganapin ang laban nila sa January 23 na posible sa Dallas Cowboys AT&T Stadium. Sumagot naman si Poirier at tinanong kung anong weight division sila magkaharap. Huling naganap ang dalawa noong 2014 kung saan tinalo ni McGregor ang US fighter sa unang round. Inyo na pong napakinggan natin balita alas 7 ngayon pong araw ng Biyernes. Kaya pala ako, sabi ko parang may pusa ako narinig. Background, may pusa pala talaga napasok. Saan galing yan? Saan may pusa ako? Kala ko pati ano na yung pusa pati yung parang sa battery, ano yan? Sa everyday battery yung tsura, no? Sa pangalan po na SM Rudy Lovit, sa control si Philip Wright, kasama natin sa pagbabalita. Magandang umaga, ako si Maria Rafaela Ignacio. Ako po naman si Alan Bay at sa ating mga pati ang portion naman sa mga regular nating mga viewers. Sino bang una sa karera? Tingnan natin kung sino. Si Marites Abragan ang nauna. Good morning daw. Si Maria Bilyo pumapangalawa. Pangatlo si Delia Cupasin Mirum. Pangapat si Delia Kahando ng Adelaide, Australia.
And then si Teta Danny Ilora. Thank you po. And si Josephine Britannia. Thank you. Good morning. And si Rosemary De Jesus. Ayan, thank you po ng marami. Mamayang gabi po sa ating radio program, Mr. Romantico. Thank you! Susunod naman sa atin si Kuya Ricky sa kanyang dyaryo sa Cool Radio. Inyong napakinggan Balita Alas 7 dito lamang sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Hanggang bukas na muli. Maraming salamat po. Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte. 100.5 DWENFM Cool Radio. Cool Radio. Mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika. Hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang